Matapos ang 2 linggo, sa wakas ay matutuloy na rin ang halos 1 buwan ng plano ng 27 years old intern columnist ni Benjamin ay pinagplanuhan na rin nila ang mga gagawin. Tol Benj, make sure lang napapayag yung si William na staycation tayo sa kanila. Alam mo naman yun, ilag na magpunta tayo ron sa kanila. Napakamot na lang sa ulo si Benjamin habang nakatutok sa laptop nito. Nag-i-scroll kasi ang binata sa ilang mga file at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pupuntahan nilang lugar. Ako nang bahala ron, kaya huwag ka na masyadong crybaby dyan. Saka tumawa ang matangkad na binata dahilan para lalong maningkit ang mga mata ni Ezra. Pagkalaon ay tumayo na si Benjamin at naglakad palabas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto ay saka niya ulit nilingon ang kaibigang Chinito. Huwag ka mag-alala. Ako na nagsasabi sa'yo. Wala nang magagawa yun si Kuya Well. Napatawa na lang si Ezra sa kanya binato ang hawak nitong bimpo na hindi naman sa kanyang paningin ang mukha ni Ezra na nakangiti. Kaya hindi na halos makita ang mga mata. Napakunot noon na lamang siya habang siya ay pabalik sa swivel chair. Hoy, makangiti ka naman. Di na makita yung mata mo, uy. Tumayo ang binatang Chinito na eksakto naman pabalik ni Benjamin sa swivel chair. Alam mo ba kung bakit, pare? Basahin mo yung chat ni William sa GC nating 3. Ayun eh. Oo, nasabi mo na yan nung isang araw pa. Ikaw naman paulit-ulit ka eh. Nire-remind lang kita, tol. Ulyanin ka pa naman. Ewan ko nga ba kung paano ka naging columnist hindi ka naman magaling mag-memorize. Bugok, hindi lang naman memorization ang kailangan eh. Kung ako sa'yo, i-double check mo na lang muna yung mga dala mong gamit para hindi na rin tayo magpabalik-balik sa kondo mo bukas dahil abala na tayo. Ang bahay sa katanghaliang tapat. Pagbaba ng mga kaibigan sa kotse ay nagkatinginan pa sila habang nakatakip ang mga ilong. Paano ipapunta sa direksyon nila ang mabahong usok na kaamoy ng nasusunog na goma. Napaubo-ubo pa si Benjamin bago pa bulong na kinausap ang Chinitong kaibigan. Alam mo, Chinoy, mabuti na lang mga pagkain ni Ezra. Sasabayan ka namin kumain ngayon. Pagkatapos magkasunurang magmano ng 2 binata, ay nginitian nila matandang lalaki na may nakabanda ng puting bimpo sa noo. Ay, kaawaan kayo ng Diyos, Ezra, Benjamin. Doon muna kayo sa loob dahil mausok dito. Susunod na lang ako sa... Ang magical ng pakiramdam ko. Tapos tingin ko dyan sa mga botet garapon mga magic potion. Baka mamaya may magic wand pa yan si Lolo Rupeng. Sabihin mo nga pare, ilabas na niya. Saka siya nagposing na parang nagwawasiwa sa ere na tila may hawak na magic wand bago tuluyang dala sa kanyang noo kanina. Pagkalaon na ilumipat to sa kanila at naupo rin sa lumang wooden sofa na nasa tabi ng kanyang apo. Ang sadya nyo at napadalaw kayo ng ganitong oras. Wala ba kayo mga trabaho ngayon? At saka, ang dami mong dala, Ezra. Ano ba ang mga yan? Napatingin muna ang binatang singkit kay Benjamin. Sana naman sa susunod na dalaw may kasama ka ng babae. Para naman makita ko na ang apo ko sa tuhod. Napailing-iling na lang si Ezra habang si Benjamin ay natawa, subalit napawi rin ang kanyang ngiti nang muling bumuelta si Lolo Rupeng. Baka naman mamaya kayo Patandang Ginoo kung anong pangalan ng tinutukoy niyang iniiwasan na isla. Kaya lang ay hindi niya na naituloy sapagkat nagsalita kagad si Benjamin. Ngayon lang po namin nalaman na merong islang ganoon sa lugar na yun. Itatanong ko nga po kay William. Tutal, hindi na naituloy ng matangkad na binata ang pagsasalita sapagkat sumabat na kagad si Lolo Rupeng. Mag-iingat kayo sa lugar na yon. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Rupeng? Wala naman. Gusto ko lang kayo mag-ingat lalo na patawid dagat na probinsya kayo mapapadpad. Mga dayo kayo at iba ang tingin ng marami sa mga katulad niyong galing sa syudad.
Hindi man halata dahil marami ang tumatanggi. Totoo ang mga kababalaghan at hiwaga. Kaya ako na nagsasabi sa inyo, totoo ang aswang. At posibleng sa lugar na pupuntahan nyo ay meron noon. Nagkatinginan na naman sina Benjamin at Ezra. Sabay na patingin sa matandang lalaki at napatanong. Aswang? Napatawa pa ang binatang singkit bago sumigmunda. Lolo talaga oh. Huwag niyo naman kaming takutin ni Benjamin sa mga ganyan-ganyan. Di pa nga po kami naaalis Nagkikwento na kayo ng mga katatakutan. Nang mapalingon ang matandang Ginoo sa kanyang apo, ay mas lalong sumeryoso ang itsura nito. Hindi ko kayo tinatakot. Nagbibigay lang ako ng ideya sa kung anong meron sa lugar na pupuntahan nyo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung tinatawag na iniiwasang isla? Malamang meron yung dahilan. Hindi na umimik ang dalawang binata dahil sa mga sinabi niyo na matandang lalaki. Napaisip din tuloy si Benjamin tungkol sa sinasabing iniiwasang isla, hanggang sa sabay nilang sinundan ng tingin ni Ezra si Lolo Rupeng na naglalakad pabalik sa loob ng simple nitong tahanan. Ilang minuto ang itinagal ng Ginoo at paglabas nito ay may tangan na tong 3 pirasong kwintas na merong itim na batong pendant. Kunin nyo to at wag niyong kalilimutang isuot kapag naroon na kayo. Kahit anong mangyari, wag niyong tatanggalin ang kwintas na yan. Ano po ito? Isang klase yan ng simpleng agimat na bigay sa akin ng yumao kong kaibigan. Hindi siya malakas na pangontra pero mapoprotektahan kayo niyan laban sa panganib. Kusang umiinit yan kapag may nagbabadyang panganib na pwede niyong maiwasan. Kapag naramdaman niyong umiinit, ibig sabihin, huwag na kayong tumuloy sa pupuntahan niyo. Gumagana lang yan sa lugar na punong-puno ng mabigat na presensya. Totoo ba, Tulo? Niliitan ng mata ni Lolo Rupeng ang kanyang apo bago batukan ng mahina. Apo pa naman kita, tapos hindi ka naniniwala sa akin. Saka siya bumaling kay Benjamin at patuloy sa pagsasalita. Mabisang-mabisa yan dahil doon mismo yan ang galing sa probinsyang pupuntahan nyo, Benjamin. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, lagi nyo yang isusuot at wag na wag iwawala. Mag-iingat kayo at bantayan ng isa't isa para makauwi kayo ng ligtas dito. Maraming salamat po, Lolo Rupeng. Sigurado makakatulong to sa amin para maging ligtas kami sa pupuntahan namin. Ang pinakamabisa pa rin na sandata laban sa mga alagad ng kadiliman ay ang pananampalataya at pananalig sa ating Diyos Ama. Pagkatapos nilang makuha ang nasabing kwintas at may batong itim na pendant, ilang saglit pa ay naiba na rin ang kanilang usapan, hanggang sa pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagpaalam na ang dalawa kay Lolo Rupeng. Habang nasa biyahe sila pabalik sa syudad, ay hindi pa rin maalis sa isip ni Benjamin ang tungkol sa mga sinabi ng matandang lalaki kanina. Nagpaulit-ulit tong tumakbo sa kanyang isipan, kaya habang nagkikwento si Ezra ng kung ano-ano, ay hindi niya na rin naiintindihan masyado. Marami kasing kakatuwang bagay ang tumatakbo sa isipan niya. Iniiwasang isla? Mukhang interesanting gawa ng article yun Pero ayoko naman mag-take ng risk, lalo na't ang buhay namin ng kaibigan ko maaaring maging kapalit. Pasado 4:00 ng hapon, nang nasa tapat na sila ng bahay ni Benjamin, ay naaninag kagad ng dalawa si William na nakatayo sa labas ng gate. Tangan ang travel bag nito. Pagka-park ng sasakyan, ay kaagad din silang pumasok sa loob ng bahay at doon nag-usap-usap para sa pagbibiyahe nila bukas. Balak sana niyang itanong kay William kung meron ba itong ideya tungkol sa nasabing iniiwasang isla, sapagkat sa probinsyang yun ito pinanganak. Subalit dahil sa sobrang pagkaabala, nawala na sa isip na matangkad na binata ang tungkol doon. Mabilis na lumipas ang oras nang hindi nila namamalayan, at dumating na nga ang araw na magbabayahe na ang 3 magkakaibigan papunta sa probinsya.
Oras din ang inabot nila sa pagbiyahe sa eroplano, kaya naidlip pa ang tatlo. Nang nasa province airport na siya, ay sumakay kagad sila ng taxi papunta sa pinakamalapit na bayan. Halos 1 oras din ang tinagal ng biyahe, kaya habang natutulog sina Ezra at William, ay panay naman ang pagkuha ni Benjamin ng litrato. May pagkakataong nagbi-video rin siya kapag sobrang ganda talaga ng paligid. Pagkatapos nun, ay naidlip na rin muna siya at nagising na lang din nang nasa seaport na sila. Pagbaba ng sasakyan ay kitang-kita kagad ni Benjamin ang ganda ng paligid, pero nawala ang atensyon niya roon. Matapos masipat ang kaibigang si William, na tila namumula ang muka dahil sa galit. Natunugan ni Ezra kung bakit ganoon ang hilat siya ng mukha ni William, kaya pasimple niyang itinuro si Benjamin habang mahinang nagsasalita. Di ko ideya to Ideya ni kolumnista to. Narinig nila ang pagdadabog ni William kasunod ng paglalakad nito palayo sa kanila, kaya naman kaagad nila tong sinundan. Tol! Tol, wait lang! Magpapaliwanag ako! Nang mahawakan ni Benjamin si William sa balikat at tumigil to sa paglalakad at nakasimangot na lumingon sa kanila. Niloko niyo ako, pre. Nakakaurat naman kayo. Alam mo naman na ayokong umuwi sa probinsya namin Napabuntong hininga si Benjamin bago magsalita. Sorry talaga, pre. Promise. Cross my heart. Hindi ko rin naman talaga intensyon na lokohin kay. Pero kung ayaw mo talaga, sige. Huwag na lang tayong pumunta sa inyo. Maghahanap na lang ako ng ibang isla na pwede natin puntahan. Kitang-kita naman ang panlulumo sa mga mata ni Benjamin habang nagsasalita. Kaya naman pasimpleng lumapit si Ezra sa kaibigan at saka nagsalita. Para hindi na kayo magtalo at magkatampuan pa, Benj, bakit hindi na lang tayo pumunta ron sa sinasabi ni Lolo Rupeng na iniiwasang isla? Pagsabing yun ni Ezra ay seryosong napalingon sa kanya si William. Nahalata sa hilat siya ng pagmumuka ang pangamba. Hindi naman kagad sumagot si Benjamin. Naupo lang to sa bench ng waiting area habang nag-iisip ng second option na maaaring mapuntahan. Hindi niya na kasi pwedeng atrasan yon sapagkat ang karir niya rin ang nakataya rito. Napahilamo siya ng mukha habang patuloy na nag-iisip, habang sina Ezra at William naman ay nananahimik lang din. Naantala lang silang lahat nang marinig ang busina ng isang van na pumasok sa parking area malapit kung saan sila nakapwesto. Doon ay parang nahimasmasan silang tatlo, nasalitang nagkatinginan. Pagdaka ay napalingon sina Benjamin at Ezra kay William dahil sa lakas ng pagbuntong hininga nito ng malalim. Okay, sige. Payag na ako. Doon tayo sa isla kung saan ako pinanganak. Tila biglang nagliwanag ang mga muka ng matangkad at sinitong binata. Matapos yung marinig, sabay pa silang napatayo at nagsalita. Talaga? Isnab pa muna si William bago maraang tumango sa dalawang kaibigan. Dahil para lapitan siya ni Benjamin, nakitang-kita ang malapad na ngiti. Totoo ba yan, pare? Oo nga, pre. Bahala ka bago magbago pa ang isip ko. Pagkuhan ay saka siya tumalikod at tila merong ibinubulong na kung ano. Parang bumubulong-bulong ka pa dyan Baka labag pa sa loob mo Napahimas ng batok si William na tila naiirita na. Ano? Tutuloy ba tayo o hindi? Tila nataranta naman si Benjamin at Ezra pagkatapos yung marinig. Ilang saglit pa nga ay isinukbit na nila uli ang mga bag at sinundan na si William papunta sa dalawang bangkerong nakapwesto sa pinakadulo. Manong, pupunta po kaming tatlo sa pinakadulong isla. Pwede po bang magpahatid? Tila nagulat naman ang dalawang bangkero at nagkatinginan sa isa't isa matapos marinig ang mga sinabi ni William. Napansin naman yun ni Benjamin kaya napatingin siya sa tsinitong kaibigan na nagkibit balikat na lang habang nakikinig sa usapan. Nilapitan ni Benjamin si Ezra at binulungan habang nakikinig sila sa pag-uusap ng mga bangkero at ni William. Tol, nakita mo ba yung reaksyon ng bangkero? Parang gulat na gulat no? Ikaw naman. Baka nagulat lang siya dahil sa poging-pogi ba naman ang Kuya Will natin Tingnan mo ba naman? Tall, dark, and ako'y pare.
Natawa pa ng bahagya si Ezra, kaya napailing na lang si Benjamin sapagkat tila ba hindi nakuha ng chinito niyang kaibigan ang gusto niyang iparating. Kakaiba kasi talaga ang pagkagulat ng mga bangkero matapos bigkasin ng kaibigan niya ang pinakadulong isla. Hindi na nga muna kinibo ni Benjamin si Ezra. Tahimik na lang silang nakinig sa palitan ng usapan ni William at ng mga bangkero. Doon po ko nakatira at magbabakasyon kami ng mga kaibigan ko. Habang pinagmamasdan at pinakikinggan ng mga bangkero, ay doon nga mas napansin ng matangkad na binata na parabang nag-aalangan ng mga yon na pasakayin sila sa bangka, kaya hindi na talaga niya naiwasang sumingit sa usapan. Meron kasi talaga siyang napapansin na kakaiba mula nang banggitin ni William ang islang pupuntahan nila. Meron po bang problema mga manong? Ano po bang meron doon? Hindi naman na kumibo ang dalawang bangkero na nagkatinginan na lamang bago sumang-ayon. Pagkatapos nun ay tinawag nito ang isa pang morenong binatilyo para mag-assist sa pagsampa nilang tatlo sa bangka. Tatlo lang tayo? Oo, wala namang ibang napunta ron sa pinakadulong isla eh. Napalingon si Benjamin nang marinig yun mula sa kanyang kaibigan. At balak niya sanang itanong kung bakit nasabi yun ni William. Ang kaso lang ay tinawag siya ng isang bangkero. Nagpaalala ito na kung sakaling meron silang gustong bilhin, ay bilhin na sapagkat walang tindahan sa pinakadulong isla. Wala naman po kaming kailangan bilhin dahil sigurado naman po kung mapoprovide naman po lahat yun sa bahay. Eh di okay sa all right mga pare ko. Hindi na lang kumibo si Benjamin at nang handa na silang lahat ay pumwesto na ang tatlo sa bangka. Pero bago tuluyang sumakay ay kinausap pa si Benjamin na tila ba ayaw silang patuluyin sa pupuntahang isla. Hindi naman tuloy natiis ng matangkad na binata ang sarili, kaya mahina niyang kinausap ang bangkero. Kuya, ano po ba talagang meron sa pinakadulong isla? Hindi na nakasagot pa ang lalaking kinausap niya sapagkat umandar na ang bangkang sinasakyan nila. Kitang-kita ni Benjamin ang mukha ng Ginoo na tila ba nagbababala habang sinusundan sila ng tingin. Dahil tuloy doon ay mas lalong nagtaka ang matangkad na binata, pero hindi niya na lang muna ito pinagtuunan ng pansin. Matapos makitang tila naiengganyo na ng gusto si Ezra sa napakagandang tanawin na nakikita. Halata sa mukha nito ang pagka-excite habang si William naman ay seryosong-seryoso. Magmula nang sumakay sila ng bangka ay naging tahimik na ito, kaya kinalabit niya at kinausap. Ayos ka lang ba, tol? Ngumiti at tumango na lang si William. Pagkalaon ay nanahimik na ulit ito habang nakatanaw sa malayo. Napakibik-balikat na lang tuloy ang matangkad na binata at hindi na inabala ang kaibigan. Paglingon niya naman kay Ezra ay napangiwi na lang siya sapagkat para tong bata na tuwang-tuwa. Lumabas na naman ang kakulitan ng chinitong binata, kaya kahit papano ay nawala ang bagabag sa dibdib ni Benjamin. Mamaya pa ay naantala ang kanilang katahimikan nang biglang magsalita si Ezra matapos kalabitin ang seryosong si William. Uy, Kuya Will! Bakit nga ba kasi ayaw mong umuwi sa probinsya nyo? Kung di ka pa namin pinilit hindi ka pa papayag. Napatawa na lamang si Benjamin dahil sa sinabi ng kaibigan. Subalit napawi rin kagad ang mga ngiti niya. Nang mapansin nito ang dalawang bangkerong kasama nila na tila seryoso. Sige na, sabihin mo na kasi sa akin kung bakit. Ito naman tayo-tayo lang naman na nandito napakaseryoso mo naman masyado. Huwag ka na mahiya dyan. Nakampante na si Benjamin nang makitang umiti ulit si William. At dahil doon, sinabayan na lang din niya ang kakulitan ni Ezra. Oo nga naman, tol. Bakit ba kasi ayaw mong umuwi sa isla? Ano nga ba kasing isla yon? Pinakadulong isla? Ang gara ng pangalan Sabi ni Lolo Ropeng, meron daw rito sa lugar nyo na isla rin. Ang tawag naman Pagkabanggit ni Ezra sa pangalan ng isla, ay napansin na naman ni Benjamin na nagkatinginan ng dalawang bangkero. Uusisain na sana niya ang mga to, kaya lang ay bigla naman nagsalita si William. Gusto niyo bang malaman kung bakit
Ayaw kong umuwi sa isla namin. Hindi mawari na matangkad na binata kung seryoso si William o hindi habang sinasabi ang mga yon. Nakangiti kasi ito sa paraan na kung paano siya magsalita ay para bang merong kahulugan. Sige nga, bakit? Ha? Bakit? Diba sabi mo, halos 10 years ka nang hindi pumupunta sa isla? May nabuntis ka siguro dun, oh. Tapos tinataguan mo. Ayaw mong panagutan kasi hindi ka pa handang mag-asawa. Grabe ka, tol. Iba ka talaga. Certified fuckboy. Meron nga talaga akong tinatakasan. Ramdam na ramdam ni Benjamin ang bawat salitang binibitawan ni William. Kaya patuloy lang siyang nakinig sa usapan ng dalawa. Pero lilinawin ko lang sa inyo na wala akong nabuntis. Sadyang kinailangan ko lang talagang umalis sa isla. Dahil napalingon na lang ang binatang Chinito at si William kay Benjamin matapos nitong biglang magtanong. Sino bang tinatakasa mo sa isla? O baka ano? Ano bang tinatakasa mo sa isla? Dahil sa tanong na yon ay hindi kaagad nakaimik si William. Tila ba nilukuban at nilamon sila ng katahimikan. Nabasag lang yon nang pasadyang umubo si Ezra kasunod ng ilang ulit na pagpalakpak. Masyado namang seryoso ang usapan. Ayoko lang ganyan. Magbato-batopik na lang kaya tayo para naman maiba naman ang ambience. Dahil doon ay napangiti tuloy si Benjamin at William. Hanggang sa pagkalaon ay nanahimik na ang lahat habang naghihintay silang marating ang pinakadulong isla na sinasabi. Ilang minuto nagdaan matapos nilang namnamin ang katahimikan at ang ganda ng tanawin. Sa wakas ay narating na rin nila ang pinakadulong isla. Napawaw si Benjamin sa kanyang isip habang pinagmamasdan ng lugar sapagkat para tong isang paraiso. Napakalinaw ng dagat, napakasariwa ng simoy ng hangin, napakaaliwalas ng paligid at nakakaginhawa ang tunog ng malamyang alon. Ang ipinagtataka lang niya, nang ibaba sila ng mga bangkero at nang nakapagbayad na si William, ay tila nagmamadali itong umalis. Salamat po mga kuya. Sunduin niyo po kami after 5 days ha. Ang gara naman ng mga yon. Parang madaling-madali naman. Parang takot na takot. Kaya nga eh. Di naman siguro to yung tinutukoy ng lolo ko na iniiwasang isla. Di ba, Kuya Well? Napatingin silang dalawa kay William na hindi rin kagad nakaimik. At dahil sa sinabing ni Ezra ay saka lang talaga na-realize ni Benjamin ang tungkol sa bagay na yon. Tol, tama ba yung sinasabi ni Chinoy? Kitang-kita pa na matangkad na lalaki kung paano napalunok ng laway ang Chinito niyang kaibigan bago magtanong ulit. Kuya Well, hindi naman siguro, di ba? Bago pa matapos ni Ezra ang kanyang sinasabi ay sumingit na sa pagsasalita si William. Sorry guys, pero ang totoo, ito yung iniiwasang isla. Kayo naman kasi. Napabuntong hininga siya at kita sa ekspresyon ng muka ang pagka-stress dahil sa mga nangyari. May nakwento na sa inyo si Lolo Ropeng tungkol sa islang to. Siguro naman, meron na kayong ideya. Maraming aswang dito. At kapag sinabi kong marami, hindi 1, 2, 3, 4 o 5, kundi pamilya o angkan-angkan. Kaya iniiwasan ang islang to. At yun ang dahilan, kaya ako napilitang umalis kahit ayaw kong iwan ang mga magulang ko 10 years ago. Pero dahil nandito na tayo, pagkakataon ko na rin to para dalhin sila nanay at tatay sa syudad. Hindi kaagad nakaimik sina Benjamin at Ezra dahil tila hindi pa maproseso ng mga utak nila ang revelasyong yon. Para ring nanginig ang tuhod ng matangkad na binata matapos maisip ang posibleng mangyari sa kanila sa loob ng isla. Kung sinabihan niyo lang sana ako na maaga at di niyo ako sinurpresa, makakapaghanda sana ako. Pero huwag kayong mag-alala, basta huwag kayong lalabas ng bahay nang hindi ako kasama o kahit sino sa miyembro ng pamilya ko. Bench, huwag ka mag-alala, makakapagtrabaho ka pa rin naman eh. Pero kailangan, matinding pag-iingat lang at huwag ka magpapagabi. Hindi na naituloy pa ang masinsinang usapan sapagkat mula sa hindi kalayuan
ay iilang tao na ang naglapitan at malugod silang sinalubong ng ngiti. Iba naman ang naging pakiramdam ng tatlo, lalo na sina Benjamin at Ezra, sapagkat alam na nilang maraming aswang sa sinabing isla. Halata rin kasi na merong kakaiba sa mga ikinikilos ng mga taong sumasalubong sa kanila. Mabuti na lang din at dumating kagad ang nanay at tatay ni William na si Mang Gusting at Aling Coring. Hinarang nito ang mga taong lokal na sumasalubong sa tatlong binata. Narinig pa nga ni Benjamin ang sinabi ng isang ginoo na maaaring bumisita ang tatlong binata sa bahay niya para kumain. Iti lang ang itinugon ng mga magulang ni William sa mga sumalubong hanggang sa sumakay na sila sa lumang tricycle pauwi sa munti nilang tahanan. Pagpasok sa bahay at pag-upo sa lumang salaset ay kaagad naman kinumpronta ni Aling Coring ang nag-iisang anak. Si Mang Gusting naman ay isinara ang kahoy na gate, maging ang mga pinto at pintana. Nak naman, bakit hindi ka nagpaabiso na pupunta ka rito sa isla? Sinama mo pa itong mga kaibigan mo. Alam mo namang... Nagpigil sa pagsasalita ang ginang bago lingunin si Benjamin at Ezra. Naramdam din ang tensyon dahil sa mga reaksyon ng mukha ni Aling Coring na puno ng pag-aalala. Tumayo si Benjamin at tinarap ang ginang upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Mawalang galang na po. Gusto ko lang pong sabihin na walang kasalanan po si William. Ako po talaga ang nagpumilit na pumunta rito dahil sa ginagawa ko pong article sa trabaho. Pinagmasdan lang siya ng ginang bago muling lumingon sa anak nito. Kaya hindi na umimik pa si Benjamin at umupo na lamang sa tabi ni Ezra. Pagdating naman ni Mang Gusting ay kagad itong nag-sign language sa asawa na tila ikinagulat ng ginang at ni William. Nagtaka naman ang matangkad at singkit na binata dahil hindi nila maintindihan ang kung anong sinisenyas ng Ginoo dahil pipi ito. Pero base sa ekspresyon ng mukha ng mag-anak ay tila hindi maganda ang sinabi ni Mang Gusting. Kaya nabahala na rin sina Benjamin at Ezra. Pag-alis ng Ginoo para saglit nang sumilip sa labas ng bahay ay saka nag-usisa ang dalawang binata. Anong sabi, Tol? Oo nga Kuya Will. Anong ibig sabihin ng papa mo? Dahil sa nakita ng ginang na tila natataranta na ang dalawang binata, kaya kalmado niyang kinausap ang mga to. Huwag kayo masyadong mabahala. Mag-relax lang kayo. Wala namang masamang sinabi ang asawa ko. Pero inay, alam na po nila ang islang to ang tinaguri ang iniiwasang isla dahil sa marami pong aswang dito. Sinabi ko na po yun sa kanila kanina para maging aware din po sila. Dahil sa mga sinabing yun ni William, ay natapik ng ginang ang sariling noo saka lumapit sa kanyang asawa. Naiwan naman sina Benjamin at Ezra sa upuan na tila kinakabahan pa rin sa mga susunod pang mangyayari. Ano nang gagawin natin dito ngayon? Hindi papayag ang mga aswang na wala sila makanti sa dalawang ito. Mas lalo tuloy nang ilabot ang dalawang binata sa kanilang narinig. Dinig na dinig pa ng lahat ang paglunok ng laway ni Ezra habang humihigpit ang kapit kay Benjamin. Aalis na lang po kami habang maaga pa po. Wala nang bangkang napunta rito dahil iniiwasan nga ang isla na to. Doon lang na-realize ni Benjamin na kaya pala parang gusto silang pigilan kanina ng mga bangkero at nagmamadali ang mga to pagkalapag sa kanila sa isla. Benjamin naman kasi, bakit ba nagpumilit ka pang pumunta rito? Ikaw naman William, alam mo na palang isla to ng mga aswang, hinayaan mo pa kami magpunta rito. Isnab lang si William kay Ezra habang si Benjamin naman ay napailing-iling sapagkat nagsisisi rin man talaga siya sa mga nangyayari. Pagpasensyahan niyo na talaga ako guys dahil sa kakulitan ko, mapapahama kayo. Napabuntong hininga matangkad na binata at pagkatapos napatakip siya sa muka gamit ang dalawang palad. Nang makita naman yun ng ginang ay umupo sa tabi nila at sa kamahinahong nagsalita. Hindi nyo kailangang magsisihan sa ngayon. Huwag kayong mag-alala. Gagawa kami ng paraan ng asawa ko para matulungan kayo makaalis sa lugar na ito. May mga normal na tao rin naman dito katulad namin. Kaya lang, mas lamang talaga ang angkan ng aswang sa lugar na to. Kaya hindi talaga kayo pwedeng mamalagi rito. Hindi na natapos ng ginang ang pagsasalita sapagkat dumating na ulit si Mang Gusting at muling nag-sign language
Nang matapos na si Mang Gustin, ay muling bumaling ng ginang sa kanyang anak. Doon muna sila sa kwarto mo, anak. Kami nang bahala ng tatay mo makipag-usap kay Manong Sebastian. Huwag kayong masyadong maingay at huwag kayong lalabas hanggang hindi namin sinasabi, ha? Wala nang sinayang na oras sa tatlong binata. Dali-dali silang nagtungo sa silid ni William na tila niluma na ng panahon dahil wala namang tumatao ron. Pag-upo nila sa papag at pagsara ng pinto ay kaagad na nagtanong si Benjamin habang si Ezra naman ay kabadong naupo sa isang sulok. Tol, ano sabi ng tatay mo? Bakit tayo pinapasok dito ngayon sa kwarto mo? Bumuntong hininga muna si William bago tumugon. Sabi ni tatay, nandyan daw sa labas ng bakuran yung leader ng isla, si Manong Sebastian. Hindi na pinag-uusapan dito yun. Pero alam lang lahat ng taga rito na aswang ang taong yun. Kaya malayang malaya sa lugar na to ang mga aswang. Dahil doon ay mas lalong nangilabot si Ezra. Ang singkit nitong mata ay lalong naningkit na tila maiiyak na siya dahil sa mga nangyayari. Kung alam ko lang talaga na ganito ang mangyayari, sana hindi na ako sumama. Ayaw kong mamatay na kakainin ng aswang. Napapanood ko yun sa mga palabas eh. Minawakwak ang tiyan, tapos pinagpaparti-parti yung mga lamang loob. Diyos ko po, ano ba tong pinasok ko? Pasensya ka na, Chinoy. Pati sa'yo, Tol, William. Kasalanan ko talaga ang lahat ng to eh. Oo, tama ka, kasalanan mo talaga. Natigilan na sila pareho nang marinig nila ang baritonong boses ni William. Tama na yan! Dito ang tamang oras para magtalo kayo. Ezra, Benjamin. Pasensya na rin sa inyong dalawa kung hindi ko rin kagad sinabi ang tungkol sa tinitirang kong isla. Ang totoo niyan eh, matagal ko nang gustong sabihin sa inyo. Matagal ko na rin gustong alisin sa lugar na to ang mga magulang ko para makapamuhay sila ng normal. Pasensya at nadamay pa kayo. Dahil doon ay tila natauhan ng binatang singkit ang mga mata. Napayukod siya at marahang lumapit sa dalawang kaibigan. Mga pare, pasensya na rin sa mga nasabi ko ha. Benj, Kuya Well. Natatakot lang kasi talaga ako eh. Sa kanya niyakap ang mga kaibigan na ganun din ang isinukli. Huwag kayong mag-alala. Kapag sinabi ni nanay at tatay na gagawan nila ng paraan, gagawan talaga nila ng paraan. Magtiwala tayo sa kanila. Matapos nilang magkasundo ulit at magtanguan, ay nanahimik na ang tatlo katulad na rin ng bilin sa kanila ni Aling Kuring. Dahil sa pananahimik, ay narinig na nga nila na mayroong nag-uusap sa bandang sala kung saan sila nakapwesto kanina. Yung naririnig ko bang parang matanda ang boses? Yun na ba ang Manong Sebastian? Ba't di ko maintindihan ang sinasabi nila? Anong salita ba yun? Oo, si Manong Sebastian nga yun. At wika yun dito sa isla pero Bisaya pa rin yun. Ang sabi niya, iniimbitahan kayong dalawa mamaya sa bahay nila sa pinakagitna nitong isla. Ang sabi pa niya, kung ayaw daw nila nanay at tatay na mapahamak ako, dadalhin daw nila kayong dalawa sa bahay niya mamayang hapunan. Tila nanlaki ang mga mata nila Benjamin at Ezra dahil sa narinig. Hindi naman siguro kami ibibenta ng mga magulang mo, di ba? Ano namang sabi nila Mang Gustin at Aling Kuring? Minga ng malalim si William bago sagutin ang tanong na yon ng dalawang kaibigan. Mamayang 7:00 raw ng gabi, dadaling kayo ni tatay dun sa bahay ni Manong Sebastian. Ha? Anong? Mabuti na lamang at natakpan ni Benjamin ang bibig ng chinitong binata, kaya hindi na nito tuluyang naibulalas ang mga sinasabi. Ang lakas ng boses mo, Ezra. Ano ba? Nang kumalma na ang lahat, saka lang binitawan ni Benjamin ang singkit na lalaki. Akala ko ba pare, gagawan nila ng paraan para makaalis tayo sa iniiwasang isla na to. Bakit parang hindi ganun na mangyayari? Dahil doon ay nagsimula ng maluha ng tahimik si Ezra dahil sa takot. Inalo-alo naman siya ni Benjamin upang mapakalma. Sigurado akong sinabi lang yun ni nanay para paniwalain sila. Maniwala kayo sa akin, hindi magagawa yun ng magulang ko.
Nangyari na noon yun sa amin kaya hindi na nila hahayaang maulit yun. Magtiwala kayo sa mga magulang ko kung paano pinagkakatiwalaan nyo ko at pinagkakatiwalaan ko kayo bilang mga kaibigan ko. Sana lang din mga pare, tulungan nyo akong makumbinsi sila nanay at tatay na umalis na sa lugar na to. Napatingin na lang ang dalawa sa seryosong mukha ni William at pagkatapos nun ay nakarinig na nga sila ng mahinahong katok sa pinto na sinundan ng boses ni Aling Kuring. Pwede na kayong lumabas, mga bata. Nang nasa sala na sila, ay naghain muna na makakain ng ginang para sa tatlo. Pagkatapos nun, ay saka sila nagpatuloy sa pag-uusap. Hindi na nila nakita si Mang Gusting sapagkat sumama ito kina Manong Sebastian palabas. Siguro nasabi naman na ng anak ko sa inyo ang mga napag-usapan namin kanina. Pasensya na kayo kung ganun ang sinabi namin kay Manong Sebastian. Kung di kasi namin sila makukumbinsi, siguradong dito pa lang pare-pareho na nila tayong papatayin. Nagkatinginan si Benjamin at Ezra. Nang muli silang mapatingin sa ginang, ay nagpatuloy naman to sa pagsasalaysay. Ang dahilan kung bakit umalis dito si William, kahit masakit din para sa amin, ay dahil sa isang pangyayari. Meron siyang kuya na 30 anyos na sana, kundi lang namatay. Namatay? Bakit po? 10 taon nang nakakalipas. Ang kuya nitong si William na si Wilfred, nagsama rin ng mga kaibigan sa isla na to. Kilala na ang isla na pugad ng mga aswang. Pero syempre, ang mga kabataan, hindi naman katulad ng mga may edad na malaki ang paniniwala patungkol sa mga ganoong bagay. Sa pinaiksing kwento, napahamak ang mga kaibigan ni Wilfred. At dahil nga sa mga kaibigan niya yon, kaya sinubukan niyang iligtas. Pero wala kaming nagawa dahil pati siya na biktima ng mga aswang. Hindi naman ang gagalaw ng mga taga rito ang mga aswang. Basta wag mo lang susuwayin ang batas nila. Kaya ganun ang sinapit ni Kuya Wilfred. Dahil sa mga kwentong narinig, ay nabuo sa isip ni Benjamin na kailangan nga rin nilang matulungan ang pamilya ni William. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa kumagat na nga ang dilim, kung saan ay ramdam na nila ang presensya ng kadiliman na bumabalot sa buong isla. Habang hinihintay si Mang Gustin na dumating, ay nanatili muna ang tatlong magkakaibigan sa silid ni William. Naaalala ko nga pala, yung binigay na kwintas ni Lolo Ruping. Bakit nga ngayon lang natin naisip to? Napakamot ulo na lang si Benjamin habang pinagmamasdan ang nasabing mga kwintas na hawak ng singkit na binata. Pinagmasdan naman ni William ang pendant na batong itim bago niya kunin ang isang kwintas. Ano naman to? Sabi ni Lolo Ruping, agimat daw yan na kapag sinuot natin, iinit kapag may nagbabadyang panganib. Base sa sinabi ni Lolo Ruping, hindi rin naman makakatulong sa atin yan ngayon. Pero sige, isuot na lang natin. Eksaktong pagsuot nila ay bigla nang uminit ang nasabing bato, senyalis na mayroong nagbabadyang panganib sa paligid. Nangilabot sila dahil doon, pero kahit papano ay sinikap ng tatlo na alisin ang namumuong takot dahil sa tiwalang makakaalis nga sila sa lugar na yon ng ligtas. Umiinit din ba yun sa'yo? Bakit kaya? Ibig sabihin ba nun, may nangyayari sa ating masama sa lugar na to? Napasign of the cross pa ang binatang inchik at kitang-kita sa ilatsa ng muka ang pangamba. Huwag tayong mag-alala. Kung sakaling nasa paligid nga lang ang aswang, hindi nila tayo pwedeng galawin dahil siguradong sila ang babalingan ng galit ni Manong Sebastian kapag kinanti nila tayo. Hindi pa man natatapos si William ng pagsasalita ay nakarinig na sila ng nakapangingilabot na alulong ng aso na nasa paligid lang. Magkakasunod yun, kaya napasingkit si Ezra sa pagitan ng dalawa niyang kaibigan. Pagkatapos nun, ay narinig na lang nila mula sa bakuran si Aling Kuring na sumisigaw. Kaya nagtungo sila sa sala at sabay-sabay na napadungaw sa bintana. Nakita nilang merong hawak na walis tingting ang ginang habang sumisigaw. Hoy! Mga walang yang aswang! Magsialis kayo rito! Subukan niyo magsilapit dito at galawin ang pagkain ni Manong Sebastian. Tingnan ko lang talaga kung anong mangyayari sa inyo. Magsipaglayas kayo rito dahil wala kayong mapapala. Matapos niyang sabihin ay iilang alulong na naman ang tila tumugon sa sigaw ng ginang. Subalit sa pagkakataong yon ay hindi naabot bakuran ng tunog
kundi malayo na. Sinundan din yun ng pag-ihip ng malamig na hangin at dahil sa napapalibutan ng puno ang paligid ng bahay ni Aling Kuring, kaya naman na mapagawi sa tingin doon si Benjamin ay nangilabot siya lalo dahil sa mga punong parang nagsasayawan sa bawat pag-ihip ng hangin. Grabe ang nanay mo, Kuya Well. Tinawag talaga kaming pagkain. Teka, nasa na ba si Mang Gustin? Mag-aalas 6:30 na. Medyo kinakabahan na ako, tol. Akala ko ba magagawa ng paraan? Makakatakas pa ba kami rito ni Ezra? Eksaktong pagkasabi niyang yun ay siya naman pagdating ng Ginoo kasama ang isa pang lalaking kaedad niya lang din. Yun na si tatay. Saka si Kuya Kepwing. Kaagad naman pumasok ang dalawang Ginoo sa loob ng bahay kasunod si Aling Kuring. Naupo silang lahat sa sala at doon na nga nagpaliwanag ang Ginoo sa pamamagitan ng sign language. Si Aling Kuring nga ang nagpaliwanag na nakakuha sila Mang Gustin at Kuya Kepwing ng maliit na bangka na hanggang 4 katao lang ang kasya. Ayon kay Kuya Kepwing ay napadpad lang ito sa lugar, sa kanya inayos at itinago para gamitin kung kinakailangan. Nasa kabilang dulo to ng isla kung saan bibihira lang ang pumupuntang tao, kaya sigurado silang ligtas ang lugar na yon. Mga 10 minutong lakaran ang gagawin nila bago marating ang nasabing lugar. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay wala na silang inaksayang oras. Gumayak na kagad ang 3 binata at nang nasa labas na sila, ay napalingon si William dahil nakita niyang nagpaiwan ang kanyang tatay. Tay! Tay, tara na po! Ano pang ginagawa niyo? Sumenyas lang ang kanyang ama na kailangan may maiwan doon para maghintay sa grupo ni Manong Sebastian. At na tayo. Dahil marami ring nakaabang sa mga kaibigan mo. At hindi lang si Manong Sebastian. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ang tatay mo. Labagman sa kalooban ay wala nang nagawa si William kundi sundin ang sinasabi ng magulang. Nang mapansin naman siya ni Benjamin na lungkot, ay tinabihan siya nito at tinapik-tapik sa may balikat. Nang makalayo na sila sa bahay, ay tahimik ang lahat habang sinusundan si Kuya Kepwing na siyang nakakaalam ng daan papunta sa kung saan nagpupubli ang nasabing bangka. Mas pinili ng Ginoo na dumaan sa may kakahuyan sapagkat upang makaiwas na maagaw ang atensyon ng mga aswang na nakatira sa maliit na nayon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng nasabing kakahuyan, ay eksakto naman na meron uling umalulong na aso. Malakas yun at talagang nakapangingilabot, kaya saglit silang napahintong lahat at pagkatapos sa isumenyas ang Ginoo na manahimik muna saglit ang lahat. Dahil sa dilim ng paligid ay hindi maiwasang kabahan ng 3 binata. Ito ang unang pagkakataon ni Benjamin na makaranas ng ganon, kaya hindi niya alam kung anong gagawin. Naramdaman na lang niya ang mahigpit na pagkapit ni Ezra sa kanyang braso. Ramdam na ramdam niya rin ang pangangatog ng katawan ng singkit niyang kaibigan, kaya inakbayan niya ito at binulungan. Magpakatatag ka, tol. Makakaalis tayo rito. Promise yan. Nang sa tingin ni Kuya Kepwing ay ayos na ang lahat at saka ito muling nanguna sa mabilis sa paglalakad. Kasunuran niya si William, Ezra, Benjamin at Aling Kuring. Maya-maya pa ay muli na naman silang nakarinig ng 3 beses na magkakasunod na alulong. Naramdaman din ng 3 binata ang biglang pag-init ng itim na batong nakakwintas sa kanila, kaya sabay-sabay silang napahawak sa dibdib. Kuya Kepwing, delikado dyan sa daraanan natin. Hindi pa man natatapos ang matangkad na binata sa pagsasalita, ay meron na ngang sumulpot na isang nakakatakot na nilalang sa kanilang harapan. Dahilan para matigilan silang lahat at patingala rito dahil nasa 7 talampakan ang taas nito. Mahahaba ang mga kamay nito na abot sa tuhod. Matutulis ang kuko. Mahaba pero lagas-lagas na ang itim na buhok. Halos lumuwa ang maugat at namumulang mga mata. Lubog ang ilong na parang sa paniki. Naglalaway ang bibig habang dumidila-dila at umuusli ang mahabang pangil. Pagkakita sa kanila na nasabing aswang, ay bigla tong umungol ng pagaralgal. Umalingaw-ngaw yun sa buong kakahuyan, dahilan para magliparan ang mga ibong namamahinga. Sinundan yun ng alulong ng iba pang aswang na mga nasa hindi kalayuan. Halos nahimatay naman si Ezra pagkakita sa nasabing nilalang.
Mabuti na lang at naalalayan siya ni Benjamin at mahinang pinagsasampal sa pisngi hanggang siya ay matauhan. Nang dadamba na ang nasabing aswang sa kanila, ay iwinasiwas ni Kuya Kepweng ang pinakatago-tago niyang buntot pagi. Pagkampas niya nito sa sahig ay napaatras ang malaking aswang na muling gumawa ng nakapangingilabot at pagaralgal na alulong. Nang mapansin naman yun ni Aling Kuring, ay kaagad niyang sinigawan si Kuya Kepweng. Kepweng! Hampasin mo na! Nagtatawag na yan! Labag man sa loob ay wala nang nagawa si Kuya Kepweng kundi gawin ang sinasabi ng ginang. 3 beses niyang hinampas ng buntot pagi ang aswang hanggang sa mangisay-ngisay sa lupa at tumakbo palayo sa kanila. Nagpatuloy naman sila sa pagtahak ng daan hanggang sa masipat na nga ni Kuya Kepweng ang malaking itim na batong palatandaan kung saan niya banda itinago ang nasabing bangka. Sumenya siya sa mga kasamahan at sinabing malapit na sila, kaya ganun na lang ang tuwa ng 3 binata matapos marinig ang magandang balita na yon. Subalit napawi rin ang tuwang nararamdaman nila matapos muling marinig ang nakapangingilabot na alulong at ungol na mga aswang mula sa kanilang likuran. Paglingon ni Benjamin sa gawing yon, ay nakita pa niya kung paano maggalawan ng mga puno mula ron na tila ba tinatalon-talunan ng mga aswang na humahabol sa kanila. Nasa likuran na sila! Dahil sa sinabi niyang yon, ay sabay-sabay na napalingon ng mga kasama niya. Pagkatapos ay napalingon uli sa tinatahak nilang daan. Kepweng! Akin na yung buntot pagi! Bilis! Kaagad namang hinagis ng Ginoo ang buntot pagi sa ginang. Pagkalaon ay huminto at bumaling sa likuran na tila hinihintay ang aswang na papalapit. Nang mapansin yun ni William, ay natigilan siya at nanlaki ang mga mata. Inay! Anong ginagawa niyo? Ngunit ginitian lang siya ng kanyang ina, sabay baling kay Kuya Kepweng. Ikaw ang nakakaalam kung nasa ng bangka. Ihatid mo ng ligtas ang mga binatang yan. Malalagot ka sa akin, Kepweng, kapag pinabayaan mo sila. Matapos sabihin yon, ay saka naman siya bumaling kay Benjamin at Ezra, saka ngumiti bago magsalita. Mga iho, ingatan niyo ang anak ko. Kayo nang bahala sa kanya. Nay naman, tara na. Kepweng, umalis na kayo! Bilis! Bago pa lapitan ni William ang kanyang ina, ay pinigilan na siya ni Kuya Kepweng at hinatak palayo sa lugar na yon. Nay! Nay, ano ba naman yan? Nay! Kaya nga ako bumalik sa lugar na to para alisin kayo rito ni tatay. Tapos ganito lang ang mangyayari. Habang tumatakbo sila palayo sa lugar na yon, ay hindi na nga rin napigil ni William ang pag-iyak. Nang makita naman siya ni na Ezra at Benjamin, ay napaiyak na rin ang mga to, hanggang sa marinig na nga nila mula sa hindi kalayuan ang mga lalakas na pag-angil ng mga aswang, kasunod ng pagaralgal na ungol at alulong. Pagkadaka ay umalingaw-ngaw naman ang malakas na tinig ni Aling Kuring na halatang nahihirapan sa mga nangyayari. Gusto mang bumalik ni William para tulungan ang ina, subalit pinigilan na rin siya ni Kuya Kepweng. Nakipagbuno pa siya sa Ginoo pero sa huli ay hindi rin siya nanalo dahil sa bato-bato ang katawan nito. Saglit lang silang napahinto sa isang matayog na puno habang nagsisentimiento pa si William dahil sa nangyari sa ina. Nanay ko. Yung nanay ko wala na. Pati yung tatay ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Ano nang gagawin ko? Kailangan na natin magpatuloy kung ayaw mo masayang ang ginawa ni Aling Kuring. Tara na pre, umalis na tayo rito. Dahil sa sinabing yun ni Benjamin ay medyo nahimasmasan ang kanyang kaibigan. Kaya agad-agad din silang umalis sa lugar na yon bago pa maabutan ng mga aswang. Nang narating na nila ang nasabing malaking itim na bato, nakahinga na si Mang Kepweng ng maluwag. May hinawi itong matataas na talahib hanggang sa makita ang maliit na yungib sa ilalim ng malaking batong kulay itim. Doon ay tumambad na nga sa kanila ang maliit na bangka na 4 katao lang ang kasya. Pinayagan din sila ng Ginoo na saglit na makapagpahinga sapagkat ligtas na daw ang lugar na yon.
Paano naging ligtas ang lugar na to? May ligtas na lugar ba sa islang to? Doon na nga isinalaysay ni Kuya Kepweng ang tungkol sa batong itim na nasa ibabaw ng yungib. Ayon sa kanya, nakadiskubre ang tatay niya ng agimat na galing mismo sa batong itim na yon. Panlaban daw yon sa mga aswang, kaya nang marinig yun ng tatlong binata ay nagkatinginan sila at sabay-sabay na nilang inilabas ang nasabing batong itim na nakakwintas sa kanila. Ito po ba ang tinutukoy niyong bato? Siguro yung tatay mo ang sinasabi ng lolo ko na kakilala niyang nagbigay nito sa kanya. Pero ang sabi sa atin ni Lolo Ruping, hindi naman daw panlaban sa aswang ang agimat na to. Naguluhan si Kuya Kepweng sa kanyang narinig, kaya nagpatuloy sa pagsasalaysay si Benjamin habang si Ezra ay nakikinig lang at si William naman ay patuloy pa rin ang pagdaramdam dahil sa nangyari sa kanyang magulang. Sabi ni Lolo Ruping, itong itim na bato, isang klase ng simpleng agimat na bigay sa kanya ng yumao niyang kaibigan na marahil nga ay ang tatay mo, Kuya Kepweng. Hindi ito malakas na pangontra pero mapoprotektahan naman daw laban sa panganib. Usa raw umiinit ang bato kapag may nagbabadyang panganib na pwedeng maiwasan. Kapag nararamdaman na umiinit, ibig sabihin may panganib na naghihintay at mas epektibo lang daw to sa lugar na punong-puno ng mabigat na presensya, katulad nitong islang to. Kung ganon, hindi tayo ligtas kahit nandito tayo sa loob ng yungib. Dahil doon, ay nagmadali na kagad silang apat sa pag-aasikaso. Magkakatulong nilang binuhat ang bangka papunta sa pantalan. At eksaktong paglapag nito, ay sabay-sabay na napahawak sa dibdib sina Benjamin, Ezra at William habang nagkakatinginan. Naguluhan naman si Kuya Kepweng kaya napatanong siya sa mga binata kung bakit. Umiinit yung bato. Ibig sabihin, Bago pa man matapos ni Ezra ang kanyang sinasabi, ay nakarinig na sila na magkakasunod na alulong mula sa hindi kalayuan. Nang mapatingin silang apat sa malaking itim na bato, ay gano'n na lang ang pagkasindak nila matapos makita ang hindi bababa sa 10 aswang na nakatayo sa mismong tuktok ng malaking itim na bato. Galit na umungol na nasa pinakagitna na siya ring pinakamalaki sa lahat. Naglalaro sa 8 hanggang 9 na talampakan ng taas nito. Ito ang pinuno ng mga aswang na si Manong Sebastian. Dahil doon, ay takot na pinagmadali ni Kuya Kepweng ang 3 binata na hindi na rin alam ang gagawin. Pagkatapos nun ay merong mga ibinato si Manong Sebastian. Nang lumagapak ang mga yon sa kanilang harapan ay nagimbal ang apat. Ulo kasi ni Mang Gustin at Aling Kuring ang mga yon. Unti-unting tumagas ang luha ni William habang napapayukom ng mga kamao pagkakita sa pagod na ulo ng kanyang mga magulang. Si Ezra naman ay biglang nasuka habang si Benjamin ay takot na nakaantabay sa mga pangyayari. Muli na namang umungol ang pinakamalaking aswang bago to malakas na nagsalita. Nakikita mo ba ang ulo ng mga yan, Kepweng? Mga traidor ng isla na sa halip na tulungan ng kapwa naninirahan dito ay nagtataksil pa para lang sa 2 walang kwentang dayuhan na yan. Umalakhak ang aswang na si Manong Sebastian bago magpatuloy sa pagsasalita. Kepweng! 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 Kapag sinuko mo ang 3 yan para pagpiesta ng mga aswang, maaabsuelto ka na. Hindi ka na pararatangang traidor. Kahit nagawa mong saktan ng isa sa mga kalahi ko, palalampasin ko ang lahat ng yun basta isuko mo na sa amin ang 3 yan. Kuya Kepweng, parang awa mo na. Huwag mo kaming ibibenta sa kanya. Ayaw ko pang mamatay. Pakiusap po. Bibilang lang ako na hanggang 10. Kapag natapos na yun at hindi mo pa rin isinusuko sa akin ang mababangong putahe na yan, kasama kanilang magiging handaan sa aming pista. Nagpatuloy sa pagtulak ng bangka ang 3 binata, pero pinigilan sila ni Kuya Kepweng. Kuya Kepweng, para mo ng awa. Paalisin mo kami.
Hindi na halos nakagalaw si Ezra dahil sa tindi ng takot, habang si William naman ay tila tinatanggap na ang magiging kapalaran nila. Nagsimula namang magbilang ang pinuno ng aswang, kaya mas lalo silang naalarma. 1, 2, 3, Pinilit pang itulak ni Benjamin ang bangka. 4, 5, 6, 7. Kuya Kepweng, please naman, nakikiusap kami sa'yo. Bumuntong hininga ng napakalalim ang Ginoo hanggang sa hindi na siya umalma pa at hinayaan ng umandar ang bangka at nakasakay doon ang 3 binata. Kuya Kepweng, tara na! Sumakay ka na rito, bilisan mo! Kuya, bilisan mo na po! Bago pa sila lumusob! Kuya Kepweng, tumakbo ka na rito! Subalit kahit anong sigaw nila, ay nanatili lang ang Ginoo na nakatanaw sa kanila habang umuusad ang bangka palayo. Ngumiti lang to paglaon bago sila talikuran at tuluyang harapin ang mga hayok na hayok na aswang. 8, 9, 10. Dahil sa malayo na sila at sobrang dilim na ng paligid, hindi man nila nakikita pero mula sa kinaroroonan ay dinig na dinig nila ang pasigaw ni Kuya Epweng na tila hirap na hirap dahil sa mga nangyayari. Hanggang sa paglaon ay unti-unti nang humina ang boses ng Ginoo. Tanging umaalingaw-ngaw na lamang ay ang alulong at ungol ng mga nakakatakot na aswang. Napatangan na lang ang magkakaibigan sapagkat hindi rin naman nila alam kung saan sila dadalin ng alon. Hanggang sa dahil sa sobrang pagod ay nakatulog na nga sila ng maimbing. Sa kabutihang palad ay namataan sila ng mga bangkero at naihatid sa patutunguhan. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na nagawa ni Benjamin ang proyekto na magbibigay sa kanya ng break sa kanyang trabaho. Umuwi silang 3 ng ligtas, subalit ang tromang idinulot sa kanila ng mga pangyayari ay napakatindi, lalo na kay William, na namatayan ng mahal sa buhay. Simula noon ay hindi na nga rin nila inalis ang nasabing kwintas sapagkat ito ang tanging naging pangontra nila laban sa napakatinding tromang nangyari sa iniiwasang isla.